Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Sa isang tahimik na gabi sa Sitio Talisay, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City, isang krimen ang yumanig sa komunidad. Isang krimeng nakakapangilabot, krimeng hindi nagsimula sa galit or alitan, kundi galing sa selos na di umano'y isinagawa ng taong pinangakuang magmamahal at magpuprotekta sa kabiyak. Isang babae, isang ina at isang call center agent ang natagpuang wala ng buhay. At ang pangunahing suspek, ang sarili niyang asawa. Kwento ng isang crime of passion. Ang Cagayan de Oro City, na kilala bilang City of Golden Friendship, ay isa sa mga pinakasikat at pinakamahalagang lungsod sa Mindanao. Hindi lamang dahil sa pangalan nito, kundi dahil sa init ng pagtanggap ng mga tao. Isang lungsod kung saan ang pagkakaibigan ay parang ginto, bihira, mahalaga at pangmatagalan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tanyag ang Cagayan de Oro ay ang white water rafting sa Cagayan River. Isang karanasang dinadayo ng lokal at dayuhang turista. Dito mo mararamdaman ang lakas ng agos at nakamamanghang mga tanawin, kasabay ng ganda ng kalikasan. Ngunit dito rin sa lungsod na ito, masasaksihan ang nakakapangilabot na krimen. Sa simula, ang kanilang love story ay parang pangkaraniwang kwento ng pag-ibig. Matamis, puno ng pangako, at mukhang ligtas. Dalawang taong nagmahal, nangarap, at naniwalang sapat ang pag-ibig upang malampasan ang lahat. Ngunit walang nakakaalam na sa likod ng mga ngiti at lambing, unti-unti nang tumutubo ang isang mapanganib na damdamin. Selos. Ang selos na minsang itinuring na senyalis ng pagmamahal ay dahan-dahang naging lason. Mula sa simpleng pag-aalala, nauwi sa pagdududa. Mula sa tiwala, naging pagbabantay. At sa relasyong ito, ang taong pinakaminahal ang siya ring naging pinakamalaking banta. Sa gabing nagbago ang lahat, ang pag-ibig ay napalitan ng galit at ang pangakong habang buhay ay nagtapos sa katahimikan ng isang krimen. Ito ay hindi gawa ng estranghero. Ito ay isang crime of passion kung saan ang suspect ay ang mismong taong minahal, pinagkatiwalaan at piniling makasama sa buhay. Ang Sitio Talisay ay kilala bilang isang payapang lugar kung saan magkakakilala ang mga tao. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga tahanang may kinikimkim na problema, mga sigalot na hindi naririnig ng kapitbahay at mga alitang nauuwi sa trahedya. Ayon sa mga ulat, matagal nang may tensyon sa pagsasama ng mag-asawa. May mga bulong-bulungan tungkol sa selos, matinding pagtatalo at kontrol. Mga palatandaang madalas nauuna sa mas malalang karahasan. Ang biktima si Gracelyn Agrabante, isang call center agent, kilala bilang masipag at mapagmahal sa pamilya. Gabi-gabi siyang pumapasok sa trabaho upang masuportahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Para sa marami, isa siyang simbolo ng sakripisyo, isang ordinaryong manggagawa na nangangarap lamang ng mas maayos na kinabukasan. Ang salarin si alias Yan Yan, ang kanyang asawa, 28 anyos, at mayroon silang 3 anak, at ito'y tinuring pangunahing suspek.
Ayon sa mga kakilala, isa siyang taong may pabago-bagong ugali. Madalas tahimik, ngunit may pagkakataong nagiging marahas kapag nagagalit. Sa mata ng komunidad, isa lamang siyang karaniwang lalaki, hanggang sa lumantad ang madilim na katotohanan. Batay sa investigasyon, pinamunuan ni Station Commander Police Major Mario Mantala Jr., isang bangkay ang natagpuan sa gubat malapit sa kalsada. Mayroong itong mga 8 sugat sa leeg dahilan ng ikinamatay nito. Ayon din sa investigasyon, na-recover ang tsinelas na panlalaki at bolo ng kutsilyo mula sa lugar ng pangyayari. Dahil dito, nagkaroon ng theory ang pumatay ang kakilala lang ng biktima. Ayon sa isang punong barangay ng sityo, si Marlon Bongay Jr., ang sabi ng kanyang kasintahan na si alias Yan Yan, noong gabi ang biktima ay naglalaba lang sa kanilang bahay habang siya ay natutulog. Pagkatapos, umalis daw ito sa kanilang bahay. Sa pagpapatuloy ng kaso, kinuwestiyon ng mga pulis ang mga pahayag at salaysay ng kanyang kasintahan na si alias Yan Yan at kalaunan naging person of interest sa nangyaring krimen. Di kalaunan, dahil sa konsensya at umamin si alias Yan Yan sa kanyang krimeng ginawa. Inamin niya na pinatay niya mismo ang kanyang asawa dahil sa matinding selos. Pinatay niya ang kanyang asawa bandang 11:00 ng gabi doon mismo sa crime scene. Dahil dito, kakasuhan si alias Yan Yan sa kasong parricide dahil sa pagpatay ng kanyang asawa. Ang krimeng ito sa Cagayan de Oro City ay isang masakit na paalala na ang pag-ibig kapag sinabayan ng selos at galit ay maaaring maging pinakamapanganib na emosyon. Ang taong minsang naging sandigan at kanlungan ay maaari ring maging banta kapag ang damdamin ay nawalan ng kontrol. Ipinapakita ng kasong ito na ang crime of passion ay hindi biglaang nangyayari. Ito ay unti-unting nabubuo sa mga away na binabalewala, sa selos na kinukonsinti, at sa mga babalang hindi pinansin. Hanggang sa isang sandali, ang emosyon ay nanaig sa konsensya at ang pagmamahal ay nauwi sa trahedya. Higit sa lahat, ipinapaalala ng kasong ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi nananakit, hindi nananakot, at hindi kumikitil ng buhay. Kapag ang isang relasyon ay nagdudulot na ng takot kaysa kapayapaan, hindi na iyon pagmamahal, isa na itong panganib. Naway magsilbi itong babala sa bawat isa. Ang selos ay hindi kailanman katwiran para sa karahasan, at ang pananahimik sa harap ng abuso ay maaaring magdulot ng mas mabigat na kapalit. Ang hustisya ay para sa mga biktima, ngunit ang aral ay para sa ating lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Kita-kits sa susunod na crime story. Ingat!